At balita naman sa labas ng bansa, US President Trump nagbabala mag-evacuate na ang lahat sa Tehran. Yan, adi pa sa balita ni Prince Tripoli. Habang patuloy ang palitan ng opensiba ng Israel at Iran, nagbigay ng misteryosong babala si US President Donald Trump ngayong araw. Panawagan ni Trump, dapat nang mag-evacuate ang lahat mula sa Tehran. Sa kanyang pahayag sa Truth Social, muling binanata ni Trump ang Iran dahil umano sa kabiguang pumirma sa kasunduang inihain niya noon. Git din niya na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Matatandaan na noong nakaraang Biyernes, nagpaulan ng bomba ang Israel sa Iran upang wasakin ang mga nuclear at military facilities nito. Ayon sa Israel, ginawa nila ito bilang isang preemptive strike para pigilan ang Iran sa paggawa ng nuclear weapons. Bilang ganti, pinakawalan ng Iran ang sunod-sunod na ballistic missile strike laban sa Israel at itinuring nitong isang pagdeklara ng digmaan. Bumper-to-bumper ang trapiko at halos hindi na umusad ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada ng Tehran. Dahil ito sa paglikas ng libo-libong residente na takot sa posibleng mas matinding pag-atake ng Israel. Naglabas ng serye ng babala ang Israeli Defense Forces o IDF at hinihimok ang mga sibilyan na lumika sa ilang lugar para sa kanilang kaligtasan. Isang senyales ng posibleng mas malawak na aerial assault. Ngunit tinawag lamang ito na psychological warfare ang mga mensahe ng Israel at nanawagan sa kanilang mga mamamayan na huwag magpanik. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi nag-aksaya ng panahon at iniwan ang kanilang mga tahanan at nagsimula ng mag-imbak ng pangunahing pangangailangan. Ayon sa pinakahuling ulat, higit 220 katao na ang nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, kabilang ang 70 kababaihan at mga bata. Samantala, mahigit 20 rin ang iniulat na namatay sa mga missile attack ng Iran sa Israel. Dahil sa umaalab na tensyon, isa sa naging sentro ng usapin sa Group of 7 sa G7 Summit ang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East. Ngunit sa kalagitnaan ng summit, lumutang ang ulat na kaya maagang umalis si US President Donald Trump ay para personal umanong asikasuhin ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Agad namang itinanggi ito ni Trump. Anya, may mas malaki pa siyang dahilan sa kanyang biglaang pag-alis mula sa summit at nag-iwan pa ito ng misteryosong pahayag na abangan kung ano ito. Matatandaang tumanggi si Trump na pumirma sa G7 Draft Joint Statement na layong ipanawagan ang pagpapahupa ng sigalot. Nanindigan din siya na hindi dapat hayaang paunlarin pa ng Iran ang kanilang nuclear program. Ayon sa White House, malinaw ang posisyon ni Trump sa issue. Suportado ng Amerika ang Israel at naniniwala silang kailangang pigilan ang anumang hakbang ng Iran pagdating sa pagpapalakas ng kanilang nuclear capability. Matatandaan na binubuo ang G7 ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States of America. Sa Gaza Strip naman, pumalo na sa mahigit 50,000 ang bilang ng mga nasawi sa nasabing lugar. Ayon sa health authorities ng Gaza, umabot na sa 50,432 ang bilang ng nasawi at mahigit 128,900 naman ang sugatan simula ng atakihin ng Hamas ang Israel noong Oktubre 7 taong 2023. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos parehong inanunsyo ng dalawang bansa na tinarget at tinamaan nila ang mga pangunahing pasilidad militar ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng mga opensiba, hindi pa rin natitigil ang humanitarian coordination para sa repatriation ng mga nasawi. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, mahigit 1,200 bangkay ng mga Ukrainian servicemen ang isinauli nila sa Kyiv. Bilang kapalit, 51 na Russian soldiers naman ang ibinalik ng Ukraine. Nakatakda pang magbalik ang Russia ng mahigit 2,000 bangkay ng Ukrainian troops sa mga susunod na palitan. Matatandaang nagsimula ang sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukraine noong Pebrero 2022. Simula noon, ilang ulit nang nagtangka ang dalawang panig na magdaos ng peace talks. Marami na ang pinagtibay sa usapan, kabilang ang palitan ng mga bangkay, prisoners of war at ilang humanitarian corridors. Ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng kasunduan ukol sa ceasefire. At ito ang Balitang International ngayon. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMNA News.